Sana sa lahat na nakikisawsaw, no? Isipin nyo, gamitan nyo ng utak. Binigyang linaw ng blogger na si Jasmine Sopetran ang mga balita tungkol sa kanilang pag-aaway ng partner nitong si Lakas Tama. Maging ang mga binibintang sa kanya ni Lakas Tama na umunoy kinuha niya ang pera nito ay binigyang linaw din niya. Maging ang pag-aaway nila na nauuwi sa sakitan ay sinabi ni Jasmine na normal lang daw sa magpartner ang away na may sakitan. Hindi naman daw kasi sila perfect para walang sakitan na mangyari. Kahit naman umano ang kanyang mga magulang ay nagkakaroon ng sakitan o labasan ng mga salitang hindi maganda kapag nag-aaway. Sige, i-clear out ko yan. Para sa akin nagaling kasi para hindi din kayo kumukuha ng haka-haka nyo, na snitch kuno, may mga kung sino-sinong artist, sino-sinong influencer nagbabanggit ng mga kung ano-anong kwento nila. Kasi kwento nyo yan eh. Siyempre, pag kwento nyo, sira ako. 'Di ba? Imagine, yung buhay namin, buhay ko napakasimple lang. Yung buhay ko na wala naman pa kayo mga kung sino-sinong tao. Tapos nai-involve sila. Bakit? Yun yung tanongin nyo. Yun yung isipin nyo, bakit? Okay. So, ito. Yung sa alahas na sinasabi nyo na tinakbo ko, yung pera niya, okay. Bank account ko, pumapasok lahat ng pera namin. Oo, ito, mag-start tayo doon. Hindi kami okay nung time na yun. Magkaaway kami, inalisan ko siya, kasi ayoko nang humaba yung away namin. Lumayas ako doon, umalis. Hindi ako totaling lumayas eh. Pangit lang talaga si Yoshi mag-term ng salita. Hindi lang siya marunong mag-deliver ng mga sinasabi niya. Okay? Hindi lang siya marunong mag-deliver ng mga sinasabi niya. Pero ang eksakto noon, umalis ako ng bahay para magpalamig, magpakalma, hindi kami mag-abot, hindi na humaba yung away. Regarding dun sa pera na minimin niya, na tinakbo ko daw, sa bangko ko kasi pumapasok yung pera. And to make it clear dun sa pera na yon, dalawa nga kaming nagtrabaho dun. Kung napapanood niyo yung mga sugal live ko, okay, eto na. Eto na ha. Yung mga online live ko na nilalaro kong site, bukod sa kumikita ako doon, may sahod ako doon. Para sa kalinawan ng lahat. Nabayad kaming dalawa ni Yoshi with contract doon. Siguro naman hindi kayo bulag, hindi kayo bingi, lalo na sa mga ganyang larangan ngayon. Kasi nga, influencer kami. Kasi nga, may pangalan. So, yun siya. Sa bangko ko pumasok yung pera. Lahat ng pera na kinikita namin, bangko ko. Dahil walang bangko dito si Yoshi. Okay? Hindi ko tinakbo yun dahil as of now, until now, ang pera na yun, nasa akin lang. Ba't ko itatakbo? Andito lang ako sa Pinas. Anytime, pwede niya akong makausap, pwede niya akong makuha, pwede niya makuha yun. Ngayon, yung pera na yun, mostly ang nagtatrabaho doon, to make it clear lang din, ako ang nagla-live doon. At kita nyo naman yun. Ngayon, yung pera, yung alahas naman na nakasanla daw, i-clear out ko na yan. Yung alahas na yun, yung bracelet na yun, naisanla namin yun regarding sa pagbibusiness namin. Wala kaming nilapitang tao, kaibigan. Wala kaming inapakan tao. Kasi gusto naming magnegosyo nang galing sa amin. So yung alahas na yun, hindi yun naisanla dahil sa amin. Hindi yun naisanla dahil hiningan ko siya ng pera o inano ko siya. No. Sinanlaan namin yun dahil nag-umpisa kami ng negosyo. As na nakikita nyo naman, yung negosyo na yun, yun yung pinapatakbo namin ngayon. Yung relo, damit, cup. Kasi marami kaming
sinusubukan para maging okay kami. So yun, kiniklear out ko lang yun sa alahas na sinanla daw. Dahil daw sa akin, naubos. Hindi ganun yun. Sa mga negosyo na sinimulan namin na hindi kami ng perwisyo o ng nangapak ng ibang tao. Sa bulsa namin mismo galing. Yung sweldo na tinakbo na sinasabi ninyo, ang pera na yon, trabaho namin yon, dalawa kami ang kumita doon, MW cash. With contract na may pangalan niya at pangalan ko. Marami kong sacrifice lang din naman kung paggaganyanan nyo ako ng sacrifice. Marami akong sinakripisyo dito at alam ng mga tao yan. Yung mga contract career ko, yung mga works ko, na hindi na ako pwede magtrabaho dahil kailangan cut off lahat dahil nga, syempre, pamilyado na ako, hindi na ako yun na yun eh. Iba na yung figure ko ngayon eh, mother figure na, hindi na ako pwede magaganon, which is alam nyo naman yun, at hindi kayo nag-iisip, basta-basta kayo nagsasalita, nagko-comment na gaganyan, nagkakampihan, gumagawa ng sarili-sarili nyong kwento. Doon na tayo sa bata na ini-involve nyo. Doon tayo sa bata na ini-involve ng mga Poncio Pilatong nakikisaw-saw. Sinasabi nila na meron daw ginawa sa anak ko, si Yoshi. Yung sinasabi ninyo na taong nag-post na sinabi, sinaktan daw yung anak ko, tinutok ng taong gagawa na kahit sino mag-asawa, anong galit sa partner niya, hindi niya gagawin sa... Never po nangyari yun. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Na tinutukan ni Yoshi, yung anak niya, sa akin, hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Walang ganun. Aminado ko, dumating na kami sa point ni Yoshi na hindi na kami honeymoon point na sinasabi ng mga nagre-reaction video. Wala na kami sa honeymoon stage. At lahat ng magkakasama sa relasyon, lahat ng magkarelasyon, dumadaan sa sitwasyong ganyan. Okay, dumating na kami sa point ni Yoshi na nagbabatuhan na kami ng mga gamit, nagsisipaan na kami dahil sa ganun. Dumadating sa stage na gano'n ang lahat. Huwag kayong plastic. Huwag kayong nagmumurahan. Kasama yun. Di ba ganyan din kayo? Hindi kayo? Malinis kayo? Anghel kayo? Anak lang kayo ni Lord? Di kayo anak ni Satan? Di ba, Christian Gasa? Sian Gasa? Sasabihin mo yung anak ko, tinutukan ng baril? Ni Yoshi? Saan mo kinuha yun? Bakit nakikialam kayo? Nasasabihin nyo, nadamay nyo pa yung anak ko. Mating na nga sa point, di ba nga, na sinasaktan niya na ako, sinasaktan ko na siya, nasampal ko na siya, nasita ko na siya, nabato ko na siya. Ganon din, same way din. Nababalik din niya sa akin yung mga ganon. Kasi, kinokontrol ko siya at ayaw niya yun. Which is, kaya ako siya kinokontrol kasi gusto ko maging okay siya, gusto ko maging tuwid siya, gusto ko maging siya eh. Malayo sa dating buhay niya, dun sa mga nakaraan niya. Di ako magmamalinis, di ko siya ipagtatanggol dito. Nangyayari yun. Sige, hindi siya yung tipo ng lalaki na nga na idealistic, husband type, boyfriend type, may red flag. Aminado ko dun. At sinabi ko yun nung una pa lang sa inyo, na may red flag yan taong yan. Pero sino ka para husgahan mo yung tao, gumawa ka ng kwento mo din, ng sarili mong version, gawan nyo ng sariling version yung buhay namin. Bakit? Sino ba kami? Ano ba yung buhay namin para pakipakialamanan ninyo? Sige, yung si Sian Gasa nilabas yung picture, ganito daw, na may pasa daw. My God! My God! Pasa na yun? Pasa na yun sa tingin ninyo? Kaya ko kayong balikan eh. Kaya ko kayong balikan kung ganyan lang din naman. Nilabas nyo na yung picture ng anak ko. Nilabas nyo yung ginamit nyo sa mga cover ng mga paeming yung reaction video na nandun yung mukha ng anak ko. Ang dalawang anak ko.